Hello mga kapakal for today's video. So ayun na nga mga kapakal, ang una nating diniscuss nung first part ng ating video is kung paano siya nabuo yung business na to, yung paano siya naging profitable para sa amin yung business na to. So ang kikwento ko naman mga kapakal is part 2 ng aming business experience simula no 2020. So, ang nangyari mga kapakal, since pandemic days yon, nag-start ako mag-business ng mag-reseller ng pizza. Then, nag-start na rin kami gumawa ng nag-isip ng iba pang ng pagkakitaan. So, nakita po namin yung opportunity ng milk tea. So, ginawa na rin namin yung milk tea business. Pinasok na din namin yung milk tea business. At the same time, ang nangyari mga kapakal is ginawa ko is bumili ako ng bike. Bumili ako ng bike sa Quiapo. Then, mura lang siya. Then, yun, nag-start na yung delivery business ko. So, ang ginawa ko mga kapakal, since home business, ang ginawa ko is gumawa kami ni Mrs. ng page. Ngayon, nung gumawa kami ng page, ang ginawa namin is picture taking kami, nagluto ako ng pizza, nag-picture taking, and then, yun na nga, then pinost namin sa may page namin, gumawa kami ng sarili naming page, gumawa kami ng sarili naming identity, nag-picture taking, and then yun na nga is pinost namin online. Sumali kami sa mga groups, sumali kami sa mga iba't ibang klaseng groups ng within the city. Yon, then nagpakilala kami. May mga walk-ins kami, pero hindi siya ganun hindi siya ganun kadami kasi nga pandemic days is yung tao is hindi siya ganun ka palagi lumalabas. So ang ginawa namin mga kapakal is ayun na nga, may mga walk-in na hindi siya ganun kadami, hindi siya ganun ka bugso talaga yung tao kasi lang kami, work sa bahay lang. Ang, ang ginawa namin mga kapakal is, yun na nga is, take order ko, luto ko, deliver ko. Oo, ganyan yung ginawa ko. So, ang ginawa namin, since may mga cut-off kasi nun ang ginawa namin nun, since may cut-off siya ng alas 5, alas 5 yung parang may hanggang doon lang yung tao hanggang pwede lumabas, hanggang 6 to 10, 6 onwards, wala na, hindi na pwedeng hindi na siya pwede hindi na siya pwede lumabas yung mga tao. Ang ginawa namin is humingi kami ng permit sa barangay na pwede ako mag-deliver. Gumawa ako ng paraan. So, ayun na nga, ang dami namin customers kahit gabi na. So, ayun na nga, ginawa ko is gumawa ako ng ID, paggawa akong ID na pwede ako lumabas, pwede ako mag-deliver. So, kahit na paano is may mga orders na din ako sa labas. Tapos, dinideliver ko siya sa gabi. So, ang nangyari is, ayun na nga, nag-deliver ako sa gabi. Lumalabas ako kahit anong oras na. Tapos, ayun, ang may mga times pa na yung mga customer is sobrang gabi na umorder talaga sila, like 1 a.m. 12 midnight umorder pa sila noon. Ang dami ko pang customers noon. Tapos nung time na siguro mga 3 to 4 months or running 5 months na yung milk tea pizza business namin is ang nangyari is medyo humina kami. Medyo humina siya. Ngayon, nung humina siya, yung pizza namin inaabot na ng 3 to 4 days. Oo, 3 to 4 days. Hindi, minsan ang 10 boxes namin, hindi pa siya nauubos.
Oo, tapos ang ginawa namin noon, sabi ko kay Mrs., sabi ko sa kanya, paano kaya to? Kasi hindi na tayo masyadong ganun na tinatao, hindi na tayo masyadong nag-walk-in. Bihira lang din ang walk-in namin. Kasi konti lang naman yung mga kakompetensya namin, pero di ko alam kung bakit na ang hina namin nun. Tapos ang ginagawa ko nun, para hindi lang mapanis o hindi lang masira yung pizza namin mga kapakal, is binibigay na lang namin dun sa may tanod sa labas, yung mga nakaposte na tanod, kasi nagbabantay sila na lalabas yung mga tao, is sinisita nila yung mga tao na lumalabas kahit curfew na. Iyon, binibigay na lang namin yun para hindi na kami masiraan, and then kinabukasan order na lang ulit kami sa komisari. So ayun na nga mga kapakal, ang part 2 ng aming business experience simula nung pandemic days. So nakakatuwa lang mga kapakal, inabot na kami hanggang dito sa part na to, na kung ilang taon na si baby namin, is mag 4 years na rin yung business namin, kasi dito na talaga nagsimula yung business namin. Bakit kami nagkaroon ng business is dahil kay baby. So yun na nga mga kapakal, abang-abang lang tayo sa next natin na part. So yun na nga mga kapakal, if you like this video, subscribe, like, comment, and share. Thank you. Ingat.